ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatian. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas, welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sa Miyerkules, Nobyembre 5, tuwing 2025. Ako ang inyong tagbalita, Janelle Baclay, kagkaroon sa aton ng mga headline. Work suspension sa Iloilo City Government kag mga government offices sa Iloilo City ginpalawig tubtob subong adlaw. 13 million pesos nga assistance ginpalabot sa mga apektado nga pamilya sa Western Visayas bangod sa bagyong Tino. Biyahe sa mga sakayan pandagat Iloilo Guimaras vice versa nagbalik na. Trabaho kag mga opisina sa provincial government sa Guimaras suspendido man subong adlaw. Negros Occidental Provincial Director ginpangunahan ng clearing operation sa norte nga bahin sa probinsya kasunod sa paglabay sa bagyong PRO6 ginpasangkad ang disaster response operation matapos ang bagyo. Mga kansilado nga flight sa Iloilo Airport bangod sa bagyong Tino naglabot sa 20. Mayor Raisa Treñas ginbisitahan ang pinaka mga evacuation centers, medical team gin-set up para sa mga evacuees. Libre nga medical check-up para sa mga evacuees sa San Miguel Iloilo ginpatigayon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga kagkaroon sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Ginpalawig pa sa Iloilo City Government ang work suspensions sa mga government offices sa syudad sa Iloilo. Ini kasunod sa nangimando ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Ginapadayon man ang pagsuspend sa klase sa tanan nga level sa syudad sa Iloilo. Ini agod tagaan sa dugang na panahon ang pila ka mga empleyado ka mga pumuluyo subong man mga estudyante nga makapahuway. Ini man ang rason kung nga ang ginpalawig pa ang work suspension para matagaan sa kahiginan ang clearing operation sa mga areas nga lubos nga naapektuhan sa bagyong Tino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 13 million pesos nga assistance ginpalabot sa mga naapektuhan nga pamilya sa Western Visayas ang bagyong Tino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Ereñeta. Naglaban na sa masobra 13 million pesos na bilisang humanitarian assistance sa ginhatag sa DSWD ka mga lokal nga panguluhan sa mga naapektuhan ng pamilya sa Western Visayas ang Bagyo Tino. Sa nasambit ang kanila, masobra sa 12 million pesos ang ginpalabot sa DSWD 6 kang masobra sa 573,000 naman ang ginpalabot sa mga LGU. Sa masobra 13 million na kabulugan ng assistance, masobra sa 1.8 million pesos na bilisang assistance ang ginhatag sa Aklan, masobra sa 3 million pesos sa Antique, masobra sa
sa 5 million pesos sa Capiz, masobra sa 570,000 sa Guimaras, kag masobra sa 2 million pesos sa Iloilo. Nakit sa ginhatan sa apetado nga pumuluyo ang family food packs kag ready-to-eat food items. Sa datos sa DSWD6, naglabot sa masobra 79,000 ka pamilya ang apetado sa bagyo. Sa karami 51,000 pa ka pamilya ang nagatila sa sulod sa evacuation center, kag 18,000 ka pamilya naman ang nagatila sa ilahimata o bangkakilala. Para sa Bagong Pilipinas, may Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mayor Raisa Treñas giimbisitahan ng pila ka mga evacuation centers kasunod sa bagyong Tino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, giimbisitahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang pila ka evacuation centers sunod sa Iloilo kasunod sa paglaslas ng bagyong Tino. Insikyar sa alkalde ang sitwasyon sa mga evacuees at maluan ang ilang mga concerns kung ano pa ang ilang mga kinahanglanon. Sa Malwarte Elementary School, nagpahamtangman sa medical team ang lokal na panguluhan sa syudad agud mausisa sa mga doktor kag nurses ang mga evacuees pagmatagan kay ginaan na makapacheck up labi na ang nadalain ng pamatyagan. May mga available na bulong kag maintenance medicines man nagintang dala para sa mga evacuees. Para sa Bagong Pilipinas, Junior Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Biyahe sang sakayan pandagat nga Iloilo Guimaras nagbalik na. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Paul Parrosa. Nagbalik na ang biyahe sa mga sakayan dagat Iloilo Guimaras vice versa matapos sa bilagan ng suspensyon bukod sa epekto sa Bagyo Tino. Sunod sa Philippine Coast Guard Station in Iloilo, pinapahulugan na liwat ang operasyon sa fiber boats and ro-ro vessels sa mga nakatiyapon sundo ng mga guidelines ng ahensya. Base sa memorandum circular, ang mga fiber boats makatasakay sa pasahero ang higit 50% lang sa authorized passenger capacity. Ang mga ro-ro vessels na gross tonnage na masobra 300 gross tonnage ay makabiyahe naman para 75% lang sa ilang cargo capacity. Samtang kalayo naman yung suspendida ng mga biyahe sa sakalang dagat sa probinsya sa Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Parrosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suspende man sa lokal na panguluhan sa probinsya ng Guimaras ang trabaho sa tanan nga opisina. Subong adlaw, Biyerkules, Nobyembre 5, agad tagaan sa prioridad ang seguridad sang tanan. Kaga nagapadayon ng clearing operations matapos ang paglabay sa bagyong Tino. Magapadayon naman ang operasyon sa mga opisina na nagatag sa serbisyo sa ikayong lawas, kag disaster preparedness, kag response agad masiguro ang padayon nga serbisyo sa publiko. Ginrekomenda sa provincial government ang pagsuspende sa trabaho sa mga opisina sa gobyerno kag pribado nga kumpanya, apangyara gihapon nini sa desisyon sa tagsa kapamunuan. Ginapangabay ang tanan nga magpabilin nga safe kag magmonitor sa mga opisyal nga anunsyo para sa dugang nga impormasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para sa masobra 1,300 ka pamilya ang gin-evacuate o kung mayara sa masobra 5,000 ka individual kasunod sa bagyong Tino sa siyudad sang Iloilo. May 41 naman ka puno sang kahoy ang natumba, 5 ka mga poste kasunod sa paglaslas sang bagyo santo sa datos sang Iloilo City Emergency Operations Center as of November 4 kahapon sa hapon. Napaidalon na sa clearing operation ng mga areas nga natumbahan sang kahoy sa datos sang Operation Center. Wala naman sang nabahaan nga barangay, samtang may 130 ka mga nabalhag na stranded ni mga pasahero sa puerto. Padayon sa pagpahanumdum sa gyapon ng Iloilo City Government sa pag-aligmat bagod nabatyagan gyapon ang mabaskog nga hangin kag pagtupa sang ulan sa Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Police Regional Office 6 ginpasangkad pa ang disaster response matapos ang paglaslas ng bagyong Tino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sa balita ni Paul Sa Parrosa. paglabay sa Bagyo Tino, ginpabaskog sa Police Regional Office 6 ang ina disaster response operations ang makasalba na makabulig kagukatan sa seguridad sa mga apektado nga residente sa Western Visayas. Sunod kay PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan nang patigat sa rescue operations sa evacuation ng kapulisan dalang dedikasyon kay pag-ulikid
sa Pumuluyo. Gimanduan man sa Regional Director ang proactive deployment sa mga pulis sa mga lugar na ginabaha kay landslide agad madasig ang marespondihan ang mga sitwasyon na nagakinahanglan sa pag-evacuate sa mga residente, pagmando sa dalagan sa trapiko, pagbulig sa road clearing operations, kay paghatagbulig sa mga nagakinahanglan. Padayon na nagamonitor ang PRO6 sa sitwasyon sa manahon tungkol tangan sa kada probinsya agad masiguro ang talon sa mga koordinasyon sa tuwa sa mga pulis unit sa lokal nga panguluhan. Ngayon pa siguro sa PRO6 na handa iyapan ng kapulisan na mag-responde sa bisan ano ang kinahanglan sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Volta Rosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Yung pangunahan ni Negros Occidental Police Provincial Office Director Colonel Dennis Wenceslao ang clearing operation sa norte nga bahin sa Negros Occidental matapos ang mabaskog nga pag-ulan kag hangin dala sa bagyong Tino. Sa clearing operation ginpangkakas ang mga nagkalatumba nga mga kahoy sa dalan agud malikawan ang aksidente kag abriya sa biyahe sa mga motorista. Padayon naman ang koordinasyon sa Negros Occidental Provincial Police Office sa mga lokal na panguluhan kag emergency response teams agud masiguro ang madasig na pagresponde kag kinahanglanon sa mga residente na naapektuhan sang bagyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagpadala sa masobra 3,600 ka family food packs ang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region sa 3 ka syudad kag isa ka banwa sa Negros Occidental nga naapektuhan sang bagyo. Sa bulig sang 605th Reserve Infantry Battalion kag Community Defense Center sa Philippine Air Force, ang DSWD-NIR naghiwat sa simultaneous pull-out sa mga relief goods. Sa masobra 3,600 ka food packs, 970 ang ginhatag sa Bacolod City. Masobra 1,000 sa Sagay, amuman sa Cadiz City, kang mayara sa 496 sa Manapla. Ang pagpalabot sa family food packs, pamatuod sa padayon na pagtuman sa DSWD sa pasalig nga mapalabot ang bulig kag kabalaka sa mga pamilya kag komunidad nga naapektuhan sang kalamidad dala sa bagyong Tino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 20 ka mga flights sa Iloilo Airport na kansila bangod sa bagyong Tino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balit, naglabot sa 20 ka mga flights ang kansila sa Civil Aviation Authority of the Philippines bangod sa paglaing sinsyento dala sa bagyong Tino suno sa Iloilo Airport Management. Sa datos ang paluparan, naging padala ni Airport Terminal Supervisor Art Carreño ang mga apektado ng biyahe ang mga masunod. PAL PR 2139 padulong sa Manila, PAL 2380 sa Cebu, 2141 sa Manila, 2143, Flight 2308 sa Cebu, Flight 1145 from Manila, Cebu Pacific 5J464. Cebu Pacific 264, 261, 247, 452, Flight 1136, Flight 454, Flight 6416, sabay naman sa AirAsia mo ang Flight C2 306, 309, 313, Flight 315, Flight 304, tanan padulong sa Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclayan, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Natumbahan sa puno ang kahoy ang rescue vehicle sa Bago City Government ang salakyan nagabiyahe kung tani padulong sa isa ka komunidad para magsugat sang pasyente. Samtang yung pahayag ni Bago City Mayor Marina Haviliana Yao, malubos nga naapektuhan sa bagyong Tino ang mga upland barangay sa syudad. Bangod sa kakusog sang hangin kag ulan, madalas ang bagyong Tino nagguba ang Tabidyaw Bridge sa barangay Mailong kag Bailey Bridge sa barangay Ilijan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD kag Department of Education nagsuspende man sa trabaho subong adlaw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Ireñez. Suspendido ang obra sa Department of Education Western Visayas kag sa Department of Social Welfare and Development 6 kag Satellite Office sa Sini nga naamtang sa syudad sa Iloilo. Sumusupahayag sa Dapat 6 bangod sa nalay nga tiyempo nga dala sa Bagyo Tino kag sa Executive Order No. 1230 sa 2025 naging issue ni Mayor Raisa Treñas nga nagasuspende sa trabaho sa tanang government offices sa syudad sa Iloilo sa Nobyembre 4 nagkapabili nga suspendido gihapon ang obra sa Dapat 6 tuwing Nobyembre 5.
Samtang sa abiso naman sa DSW6 bangod na sa pareho na executive order naging pagwa ni Mayor Tranias pagbagod sa risgo na dala sa Bagyo Tino, suspendido man ang ubra sa staff sa regional office kay satellite officers, magluwas lang sa personal na English at quick response team pag-essential services na report na mag-report kung kinahanglan sa November 5. Nagapangayos ang paghangod ang DSW6 sa mga kliyente na nagpanugyan sa publiko na likawan ang pagbiyahe o pagbisita sa opisina sa regional office para sa kaluwasan. Para sa Bagyo Pilipinas, Mandris Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pasiguro sa Department of Trade and Industry Western Visayas na nagapabilin nga estable ang presyo kag supply sa mga essential goods sa rehiyon pati na sa Negros Occidental. Sunod sa hensya, gut nila ginabantayan ng mga supermarket, grocery stores, kag retail store para protektahan ang konsumidor ang mapabili ng fair trade practices. Nagpanumdum naman ang DTI Region 6 sa mga konsumidor nga likawan ng panic buying kag maging responsable nga bumalakal agon mapabili ng market stability kag mahatagan ang tanan sa kaiginan nga maka-access ang labing importante nga balaklon. Apang apila sa ahensya sa publiko, gilayon nga ipalabot sa ila opisina ang mga nakita nga overpricing o kon unfair trade practices. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagdagan sa masobra 11,000 ka pamilya kon yara sa masobra 45,000 ka tawo napektuhan sa bagyong Tino sa Negros Occidental. Sa inisyal nga datos sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, yara sa 10,052 ka pamilya kon 40,688 ka individual gikan sa 22 ka banwa kag syudad ang nag-evacuate bilang pagpanghanda sa bagyo. May 1,215 naman ka pamilya kon 4,488 ka tawo sa Bacolod City ang gin-evacuate. Nagkapadayon ng hugot ng pagbantay sa local DRRM agad mapasiguro ang safety sa publiko, labi na ang mga evacuees. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghatag sa tubig at pagkaon ng Philippine Coast Guard Western Visayas sa mga na-stranded nga pasahero sa Parola Ferry Terminal sa Barangay Concepcion, Iloilo City. Ginpangunahan ni PCG Western Visayas District Commander Commodore Lodovico Librilla Jr. kag Commander Richard Gura sa Coast Guard Station Iloilo ang pagpanagtag sa 240 ka food packs tubig sa mga pasahero nga naapektuhan sa suspensyon sa biyahe bangod sa malain nga panahon. Pinagi sini na buligan kag napasiguro ang safety sa mga pasahero na temporaryo nga na-stranded bangod sa bagyong Tino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pinagos na trucks naman ang na-stranded sa Dumangas Port sa probinsya sa Iloilo bangod sa bagyong Tino. Sa paglabay sa bagyo, stranded ang mga trucks matapos ginsuspende sa Coast Guard ang biyahe sa Roro vessels halin Dumangas Port pakadto sa Bacolod City, Negros Occidental. Sunod sa Philippine Coast Guard, temporaryo ginuntat ang biyahe sa mga barko agad na pasiguro ang safety sang tanan bangod sa mabaskog nga hangin kag balod nga dala sa bagyong Tino. Sa karon balik na sa normal ang biyahe sang Roro sa Dumangas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Libre nga medical check-up para sa mga evacuees sa banwa sang San Miguel ang ginpatigayon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa detalye sa balita ni Marian Grace Ereña. Nagtanyag sa nilibing na check-up sa mga internally displaced person na pagkano sa Bagyo Tino sa munisipalidad sa San Miguel, Iloilo. Naghatag sa nilibing na medical check-up ang mga doktor kag wife sa rural health unit sa munisipalidad. Dakit sa mga nakaambit sa serbisyo ang mga senior citizen kag pagtubun out ng mga lapsak. Nakastambay mo nakadapos sa Municipal Police Office at Bureau of Fire Protection para mapasiguro ang kaluwasan at seguridad sa evacuees. Sa karumay sa 101 ka-household, 5 ka individual ang nagatimer sa evacuation center sa San Miguel, Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Mandres Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga nahalitan bangod sa bagyong Tino naglabot sa 80,000 sa bilog ng Western Visayas sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita. Labot sa kapin 80,000 pamilya o 248,000 individual sa Western Visayas ang apektado sa Bagyo Tino. Base ini sa pinakauling situation report sa Office of Civil Defense Region 6. Kakabugusan na datos na sobrang 51,000 pamilya o konsento sa 61
ka individual ang yara sa masobrang 2,000 nga evacuation centers. Pinakadamo nga apektado ang probinsya sa Capiz na may 33,000 nga pamilya. Kinasugan sa Iloilo nga may masobrang 17,000 nga pamilya, Antique nga may 14,000 nga pamilya, Aklan nga may masobrang 11,000 nga pamilya, kag Guimaras nga may masobrang 3,000 nga pamilya. Samtang 16 ka mga balay sa Western Visayas ang nagkalagubabot sa mabas kong hangin kagulan ng dalas ng bagyo. Nagpalabot naman sa masobra 13 milyones pesos na balor sa food packs, kag non-food items sa mga local government units kag DSWD para sa mga apektado nga residente. Iyan pa siguro sa OCD nga panayon ng monitoring at koordinasyon ng marasig na marespondihan ang kinahanglanon sa mga pumuluyo matapos ang paglabay sa Bagyo Tino sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Sport ako sa Radyo Pilipinas, Radyo Public. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inagro ang pagkabig ni Mayor Ronnie Divas sa Roa City nga minimala na naging kahalitan sa Bagyong Tino sa siyudad sang Rojas. Inisapiyak sa paglabay sa bagyo sa Panay. Ginpasalamatan sa alkalde ang mga barangay frontliners sa kinalakipan sa mga punong barangay kagawad, tanod daycare workers. Bangod sila nagpanikasog sa pag-evacuate sa mga pumuluyo kag sa pagtatap sa mga kinahanglanon ng mga evacuees. Yun pasalamatan man ni Divas ang nakatapos ang Roa City Government kay mga national government agencies. Pangabay sa alkalde ang recovery sa mga lugar na labi nga nahalitan sang Bagyong Tino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Fire-friendly spaces activities giniwat sang DSWD Field Office 6 sa kabataan sa Batan, Aklan nga naapektuhan sang Bagyong Tino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Pagbuka ni Marian Grace. Naghiwat ang DSWD 6 Quick Response Team kauto ng Municipal Social Welfare and Development Office sa child-friendly spaces activities sa Panawasang Batan, Aklan para sa kabataan na naapektuhan sa Bagyong Tino. Ang mga hilito negatibong hatagan sa psychosocial support ang displays ng kabataan para magdirigan sila sa pagkatubang sa ilang mga kabudlay at magabalik sa normal na pangabuhi. Agad sa mga hilito parigayo ng expressive art at paghiwas sa interactive games. Nagbulag man ang QID sa pagpanagtag sa Hot Wheels sa mga internally displaced person at hygiene products sa kababaihan na nagatira sa Sulisang Evacuation Center. Sabi sa pinakauling na report sa QID para kay sa Iska Pamilya na ginabudusa sa Vision of 5 ka-individual ang nagatinir subong sa Bataan Evacuation Center. Para sa Batang Pilipinas, Mendris Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Region 6 Quick Response Team sa Ibahayaklan nagpalabot man sa family food pack sa mga naapektuhan sa Bagyong Tino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, Nagpalabot sa family food pack sa DSWD 6 pinagi sa Quick Response Team sa Ibangay Aklan sa mga pagkado ng pamilya bagay sa Bagyong Tino. Naglatag ang siya sa family food pack sa 405 kapamilya dito sa Malidas na barangay sa munisipalidad. Ang inisyatibo kabay sa balay ng pagpapagawa sa DSWD 6 na magagay sa gilayin ng bulit sa porta sa mga internally displaced person na temporaryo na nagatinir sa mga evacuation center. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. oras sa Radyo Pilipinas alas 8:24. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naging nabatian ang detalye sa mga nagapauna nga balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News. Sa buong adlaw sa Miyerkules, November 5, 2025 sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat gid sa aton siniya mga FB Live viewers na nag-upload sa aton siniya nga pagpangalagad. Standby ka mo sa aton siniya nga coverage sa kahalitan sa Bagyong Tino aging bilin sa Western Visayas. Good morning kay Ma'am Rosalie Carbonera Lumbuan na nag-upload sa aton siniya nga pagpangalagad. Ako naging lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada agad General Maclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.